At sa oras pong ito, mga kaibigan, meron tayong mga kapanayam. Assistant Secretary Mario Marasigan ng Department of Energy. Sec, napapanood po kayo sa Net25, napapakinggan po sa Radyo Agila. Live din po sa aming mga social media account. Ako po si Jen, kasama po si Nelson. Sec, magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Jen at Sir Nelson. At lalong-lalo na po sa inyong mga taga-subaybay. Opo, una, kamusta po kayo sa DOE, Sec? Maayos naman po. Medyo busy lang po talaga tayo sa pagmamonitor po natin ng ating kalagayan ng electric power industry. Tama, nabanggit nyo rin lang naman yan. Kamusta? Ano ho ang monitoring natin? Ano po latest ngayon, Sec? Sa ngayon pong araw na to, ang ating pong system operator ay hindi nag-declare ng yellow or red alert sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pagkaganyan ho ba, pwede bang magbago bandang? Kasi di ba yung kasagsagan ng init, marami kumukonsumo ng kuryente, usually mga bandang hapon sila nagdedeklara eh. Sec? Hindi po. Sa paningin po natin, unless meron pong insidente na mangyayari na hindi po naisama sa projections natin, then yun lang po kung sakali, kaya lang po tayo magkakaroon ng panibagong red alert, ng mga alert levels. No? Opo. Pero dahil sa tansya po natin, sinama na nga po natin sa mga bagong estimates natin, ang mas mataas na temperatura na nangingibabaw po sa kasalukuyan, ay kasama na po yon para po sa pagtandayan natin kung magkakaroon tayo ng ng mga alert level. Sa ngayon ho ba may mga planta pa tayo ng kuryente na nasa maintenance? Meron pa po, hindi pa po lahat ng planta ay nakakabalik sa sistema natin. Nandyan pa rin po yung mga planta na extended po yung kanilang preventive maintenance activities, whether nanggaling po yun sa planned or unplanned outages. Mababa pa rin po ang level ng tubig ng ating mga dams, kung kaya't derated po or kulang po, mababa po ang produksyon ng kuryente galing po sa ating mga hydropower facilities. At dahil nga po monitoring natin, medyo ginagawa natin mas madalas, so wala naman po tayong nakikita pa sa ngayon na panibagong planta na magkakaroon po ng diferensya. Ay, salamat Datapwat, hindi po namin inaalis ang sitwasyon po na pwede pong mangyari anytime. Yung posibilidad, ano ha? Sec, si Nelson po, kasama natin, Nelson. Ayaw po, isa rin ho sa balita nitong linggong ito ay yung suspended na pagbili sa WESM, Sec? Hindi naman po sinuspend yung pagbili sa wholesale electricity spot market. Kung hindi, sinususpindi lang po yung active competition, ano? Okay. Kapag ka nagkaroon po ng red alert. So, hindi po suspendido. So, pwede pa rin po. So, kung magkakaroon po ng red alert level at magpe-persist po, ibig sabihin po, magtutuloy-tuloy yun, ang magkakaroon lang po ng administrative price po, ang administered price po ang mangingibabaw, hindi po yung settlement price. Ibig sabihin po nito, kontrolado po ng merkado kung magkano lang ang dapat na presyo. Ayun. So ito po ba yun, para hindi tumaas ang singil? Hindi naman po sa para hindi tumaas ang singil, kung hindi para po ma-prevent natin po yung mga, sabihin natin, mga behavior po ng trader natin na mas mataas yung kanilang nagiging offer ng presyo ng kuryente dahil nga po kung kulang. Ayun. So ang ginagawa lang po natin doon ay parang nagbibigay po tayo ng control. At yan po ay sa pangunguna ng Energy Regulatory Commission. Pero may projection po na this coming month ay magiging medyo aangat at tataas ang sigil sa kuryente. Well, ito po ay sa kadahilanan na gumagamit po tayo ng mga makina or yung mga generating facilities na mas mahal po yung presyo ng fuel. Dahil nga po kailangan nating supplyan at ng kompleto ang ating demand na tumataas naman po dahil po sa pagtaas ng temperatura ng kapaligiran. So, ang nagiging resulta po nun, naiihalo natin yung mga planta na mataas po ang presyo ng fuel. Ayun, dahil sa para mapunan yung demand, ano? So, doon naman po sa kasi ang ating direction towards renewable energy. Nasaan na po tayo? Tama po kayo. Yan po talaga ang ating
ating po direction sa ngayon. At target nga po natin, magkaroon tayo ng 35% contribution galing sa renewable energy by 2030 at 50% po by 2040 at higit pa po sa 50% by 2050. Sa ngayon po, meron po tayong humigit kumulang 29% as far as installed capacity is concerned. Pero yung actual contribution po ng ating mga renewables ay 22% na po. 22% na yung sa renewable. Opo. Aha. Ang isa rin ng katanungan ay tungkol dito sa yung tinatawag na battery energy storage system. Kasi meron ho mga bansa na may consortium, sumali ho sila rito eh. Pati ang Vietnam ay may interest na rin at Indonesia. Ano ang posisyon dito ng Pilipinas? Ay tama po kayo. Kasi po ang battery energy storage system ay isa pong facility na pwede pong makapagbigay tulong, lalong-lalo na po sa paggamit natin ng renewable energy. Kasi alam naman po natin, kagaya ng solar, sa araw lang po sila nagpuproduce ng kuryente. So kung may battery po tayo, ay nakokontrol po yung pagpuproduce ng kuryente na i-store muna sa battery para magamit po natin kung hindi na available yung ating solar energy. Meron din pong epekto na alam naman po natin pag medyo maulap, siyempre po, bababa po ang production ng solar generation natin o kaya kung mahina ang ihip ng hangin, hihina po yung production. So, ini-store po muna ng battery yung energy para po kung kailangan pa ng additional na capacity na nanggaling sa renewable energy, then yung pong battery ang magsusupply. Aha. Meron ho ba tayo nito? Mga facility, nakaplano rin po ba ito? Ay tama po kayo. Marami na rin po ang na-install dito sa atin na battery energy storage system. Umigit kumulong po mga 200 megawatts na po yung na-install at sa mga plano po ng mga investors natin, baka abutin po ito ng humigit kumulang 2,000 megawatts ang capacity. Pero yun po ay sa kasalukuyan lang. Marami pa pong interest na natanggap tayo na gusto pang magtayo ng mas marami pang battery energy storage system. Pero ano ba, yung ating resources para dito ay sapat o may component na dapat na i-import? Ay, karamihan po siyempre sa teknolohiya ay wala pa tayong sarili. Kung kaya't kailangan po natin na mag-importa ng mga technology na kagaya ng battery energy storage system. Wala pa po kasing malalaking produksyon ng battery na akma para gamitin po sa pag-produce ng kuryente. Hindi po ito yung basta battery na ginagamit natin sa sasakyan. Yun nga. Pero at least papunta na tayo doon. Magkaroon din tayo ng gano'n. Papunta na po tayo doon. In fact, hindi lang po battery energy storage system ang tinitingnan natin. Lahat po ng tinatawag nating energy storage system ay pinag-aaralan natin. Kasama po rito yung mga mechanical at pati po yung pump storage hydro ay tinitingnan natin. Nako. Siguro, at least yun sa Energy Development Plan, Nelson, sana masunod talaga natin, ASEC, para at least dumating ang pagkakataon na tayong mga Pilipino, hindi naman ganun kalaki ang ating binabayaran sa kuryente. Ano po? Tama po kayo. Kaya nga po ating pong pinag-aaralang mabuti, gumagawa tayo ng maraming simulation para po mabalangkas natin yung ating Philippine Energy Plan. Opo. Last point na lang pala, naalala ko, yung Caliraya Lake, naglatag daw, parang private ba yun o gobyerno, naglatag daw ng mga solar panel doon sa mismong Caliraya Lake, nagrereklamo ata yung mga residente, ASEC? Meron po talaga tayong mga proyekto na sa halip po na sa lupa ilagay yung mga solar projects natin sa katubigan po. Hindi lang po sa Caliraya ang ating mga investors nagkaroon ng interest. Pati po sa mismong Laguna Lake ay meron na po tayong mga investors para po maglagay nung tinatawag na floating solar. Anyway, sa ibang araw, ASEC, baka tawagan namin, yan po ang ating maging paksa, ha? Minsan, ma-invite namin kayo sa studio, ASEC, para welcome po yan. Kakataon. Masarap po ang kape sa studio namin, ASEC, papakapihin po namin kayo. Napakamahal. Ay, maraming salamat po. Dilig ko po yan at ako po isang tunay na Batanggenyo. Kaya kami po yung magkakape. Sinasabi natin. Talaga naman. ASEC, salamat po ng marami. Ingat po kayo at magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat din po sa pagkakataong binigay ninyo at mabuhay po kayo.